Sinabi na dati ni Kobe Bryant na hindi mananalo ng championship si James Harden. Alamin natin ang dahilan. Bago natin simulan ang ating basketball update, pa-subscribe naman at paki-follow sa ating TikTok account para updated ka sa mga bagong upload natin. Si James Harden ay isang NBA superstar na halos imposibleng pigilan. MVP, scoring champion, halos kayang pumukol ng 40 to 50 points bawat laro. Pero sa kasagsagan ng kanyang dominasyon, may isang alamat na nagsabi ng isang babala, hindi mananalo ng championship ang ganitong klaseng player. Marami ang tumawa noon, pero makalipas ang ilang taon, parang unti-unting nagkatotoo ang sinabi ni Kobe Bryant. Noong 2017-2018 season, si James Harden ang naging pinakamapanganib na offensive player sa NBA. Hindi lang siya ang league MVP. Matapos mag-average ng mahigit 30 points per game, pinangunahan pa niya ang Houston Rockets sa franchise record na 65 wins, pinakamagandang record sa buong liga noong taong iyon. Naghahanap ka ba ng Kyrie Irving signature shoes na only for 590 pesos? Molten na bola, basketball medyas at Klay Thompson na signature shoes na quality at affordable? Nasa description ng links. Sa ilalim ni Coach Mike D'Antoni, halos lahat ng opensa ng Houston ay umiikot kay Harden. Ang kanyang step back 3 ay naging isa sa pinakamahirap depensahan sa kasaysayan ng NBA. Kapag sinarhan mo ang kanyang tira, kaya niya itong lampasan. Kapag dumubli ang depensa, kaya niyang hanapin ang open teammate. Kaya niyang mag-score, gumawa ng play, at kontrolin ang buong laro ng mag-isa. At hindi lang yon, noong sumunod na season, habang sunod-sunod ang injuries ng Rockets, mas lalo pa niya binuhat ang kupunan. Nagtala siya ng 32 consecutive games na may hindi bababa ng 30 points. Pangalawa lamang sa record ni Wilt Chamberlain. Maraming 40 points, 50 points at maging 60 points performance habang nanatiling buhay ang pag-asa ng Houston sa playoffs. Dahil dito, marami ang naniniwalang sapat na ang isang James Harden para manalo ng kampyonato. Ngunit dito na pumasok ang pananaw ni Kobe Bryant. Ayon kay Kobe, hindi niya kini-question ang talento ni Harden. Sa katunayan, inamin niya ang ginagawa lamang ni Harden ang kailangan gawin para manatiling panalo ang Houston habang marami ang injured. Ngunit ang kanyang tanong ay mas malalim. Kaya bang manalo ng championship ang isang sistemang halos umiikot lang sa isang player? Ang punto ni Kobe ay ang pagiging ball dominant ni James Harden. Maging si James Harden noon ay umamin na kapag bumalik na ang buong roster, kailangan nilang mas maraming players ang gumawa ng opensa. Ibig sabihin, alam din niyang hindi iyon ang ideal na paraan para manalo ng titulo. At nang tingnan natin ang sumunod na mga taon, naging mas mabigat ang tanong ni Kobe. Matapos ang Houston, humiling si Harden ng trade papuntang Brooklyn upang bumuo ng super team kasama sina Kevin Durant at Kyrie Irving. Nabigo yon dahil sa injuries at iba't ibang problema. Lumipat siya sa Philadelphia upang makasama ang reigning MVP na si Joel Embiid. Ngunit muli silang nabigo sa playoffs. Pagkatapos noon, napunta siya sa Los Angeles Clippers at sa kasalukuyan Cleveland Cavaliers. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakapasok sa NBA Finals bilang pangunahing superstar. Ngayon nasa huling yugto na siya ng kanyang karera habang tumatanda ang kanyang henerasyon at patuloy na lumalakas ang mas batang mga kupunan sa NBA, mas lumiit ang tsansa niyang makakuha ng inaasam niyang unang kampyonato sa liga. Ikaw Karimline, kaya pa bang magkampiyon ni James Harden? I-comment mo yan at babasahin natin isa-isa.